Kabanata 761. Ngumisi si James, I need a favor from you. Kung nagawa mo ito, ipinapangako kong lalabanan kita ng buong lakas at hindi magpapakita ng awa pagkatapos nating lisanin ang pintuan ng misteryo. Ang mga mata ni Yusef ay nagliwanag sa pag-asa, ngunit ang kanyang mukha ay nagdilim sa susunod na segundo. Sa lakas ko ngayon, karapat-dapat pa ba akong maging kalaban mo? Kumunot ang noo ni James at nagtanong, oo o hindi. Sa matalim niyang titig, nakaramdam ng pressure si Yusef. Napabuntong hininga si Yanni at sinabing, si James ay bumangon mula sa wala tungo sa isang taong maaaring mangibabaw sa Greater Realms at sugpuin ang hindi mabilang na powerhouses. Ipinanganak ka sa 49 na langit at may akses sa masaganang mapagkukunan. Wala ka bang tiwala? Kung ganoon, naaawa talaga ako kay James dahil may kalaban akong katulad mo. Nang marinig ang mga salita ni Yanni, dahan-daang kinuyam ni Yusef ang kanyang mga kamao at nabawi ang kanyang fighting spirit. Tinitigan niya si James at nagtanong, ano ang gusto mo sa akin? Sumagot si Santiago, ilalabas kita sa pintuan ng misteryo, ngunit kailangan kong maghatid ka ng sulat sa iyong ama. Pagkatapos magsalita, isang nagniningning na scroll ang lumitaw sa harap ni Yusef. Nagsalubong ang kilay ni Yusef. Sa kanyang cultivation rank, hindi niya maintindihan kung ano ang nakasulat sa scroll. Mapait niyang sinabi, so karapat-dapat lang akong maging messenger. Hindi pinapansin ang mga pangungulit ni Yusef. Nagtanong si James, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang Huya Integration Gathering? Ito ay walang iba kundi isang pagtitipon upang mag-recruit at makipagsabuatan sa ilalim ng pagkukunwari ng pagtanggap pabalik sa Wait Arapat. Dapat tawagin itong recruitment gathering sa halip. Bumakas ang pang-aalipusta sa mukha ni Yusef. Nakangiting tanong ni James, oh, ito ba ay upang ipaglaban ang 49 na langit? Oo, walang pag-aalinlangan na sagot ni Yusef. Tinanong ni Lysia, ang kalaban ay si Lord Goyo. Tumingin si Yusef kay Lysia pero hindi sumagot. Malinaw na handa lang siyang tumugon kay James. Kahit natalo siya, si James lang ang na-acknowledge niya. Sa lahat, nanatili siyang mayabang. Mahinahong sabi ni James, sige. Ipapalabas na kita. Kinawean ni Yusef ang kanyang kamay at sumigaw, teka. Alam kong wala ako sa posisyon para makipag-ayos sa iyo, pero hamina ang boses niya, at napaluhod siya. Gusto kong humingi ng isang tao na samahan ako. Sina Lysia, Morgoth, at Yanni ay nagpalitan ng natatarantang mga tingin matapos makita si Yusef na nakaluhod sa harap ni James. Walang magawang tumingin sa kanya si James at sinabing, gusto mo siyang iligtas para parangalan ang master-discipleship relationship ninyong dalawa. Same time na sinabi ni Yusef, ang biyaya ng pagtuturo ay isang malaking regalo. Kahit na pinigilan niya ako, kailangan niyang sumunod sa utos. Nirerespeto ko yan tungkol sa iyo. Gayunpaman, hindi mo siya tutulungan. Mahinahong sabi ni James, dapat mas kilala mo ang tatay mo kaysa sa amin. Kung tumanggi si Hankan, ang naghihintay sa kanya ay isang mas trahedya na wakas. Biglang natauhan si Yusef. Kung isa sa alang-alang ang kalupitan ng kanyang ama, malamang na si Hankan, na nabigong tapusin ang kanyang gawain, ay haharap sa isang malagim na kapalaran. Gayunpaman, nagkaroon ng pagkakataon si Hankan na mabuhay kung mananatili siya sa Gate of Mystery kasama si James. Bigla siyang yumuko at umakyat pabalik sa kanyang mga paa. Nagpakawala si James ng swordlight kay Yusef nang walang pag-aalinlangan, agad na pinalabas si Yusef sa Gate of Mystery. Sina Lysia, Morgoth, at Yanni ay lumingon kay James, ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng paghanga at paggalang. Bagamat hindi nila kinwestiyon ang lakas at karunungan ni James, ang kanyang pagiging bukas palad at pagpaparaya sa iba ay talagang humanga at nagpakumbaba sa kanila. Sa pagkakataong iyon, ikinaway ni James ang kanyang kamay. Hinayla siya ng dalawang itim na dragon na nakasalo kay Hakin sa Nothingness Formation. Sa malakas na kalabog, bumagsak si Hankan sa napakalaking lotus. Habang umaatungal ang mga itim na dragon sa kawalan, napabuntong hininga siya at nanunuya ng mapait. Congratulations, James.
Lumaki ka ng sapat upang dominahin ang Greater Realms at hamanin ang 49 na langit. Ang mamatay sa iyong mga kamay, wala akong pinagsisisihan. Sa sinabi nito ay ipinikit ni Hankan ang kanyang mga mata at nagbitiw sa kanyang kapalaran. Napangiti ng tahimik si James. Si Morgoth, Lysia, at Yanni ay nanatiling walang salita ngunit nalibang. Biglang naputol si Hankan, bakit hindi ka kumikilos? May balak ka bang kutsain pa ako? Hindi sumagot si James. Napangiti naman ang tatlo. Umungol si Hankan, kung hindi mo ako papatayin, itapon mo ako sa nothingness formation at hayaan mo akong magdusa kasama nila. Nanatiling kalmado si James at ang kanyang mga kasama. How dare you address me with such kawalang galang? Mapanuksong tumawa si Hankan, saka umiling. Dati kang walang awa na demonyo. Ngayon, ikaw na lang ang alipin ni James. Sa gitna ng pagsisigawan ni Morgoth, itinaas ni Hankan ang kanyang ulo at tumawa ng mapanghamon na parabang ipinapakita ang kanyang pasya na harapin ang kamatayan ng may dignidad. Nagpalitan ng tingin sina Hankan, Lysia, at James bago maingat na humakbang pasulong. Tinanong ni Lysia, mamamatay ka ba bilang isang alipin ng Kadir sect o bilang Emperor Benevolence of the Greater Realms? Nagdilim ang mukha ni Hankan habang nagtanong, kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang pinuno ng Soremsia ng 9 Kailoros Gods of Nothingness, Frona, tama. 9 Triga, inilagay ni Lysia ang kanyang mga kamay sa likod niya at sumagot, pwede mo akong tawaging Lysia. Itinuring din ba akong demonyo sa iyo? Nawalan ng masabi si Hankan, at namula ang mukha niya sa kahihiyan. Sa sandaling iyon, nasulyapan niya si James na mahinahong nakaupo habang nag-e-enjoy sa ilang Chaos Absinthe at agad na nakaramdam ng panginginig sa kanyang gulugod. Malinaw na si James ang namamahala sa kasalukuyang sitwasyon. Gayunpaman, nanatili siyang tahimik at pinahintulutan ng isang subordinate na hiyain si Hankan at baguhin ang kanyang isip tungkol sa pagkamatay. Nakilala ni Hankan na si James ay isang pambihirang nilalang, mahusay sa paglilinang, lakas, karunungan, at mga estratehiya. Kung siya ay nakatuon sa paglilinang, siya ang magiging pinakadakila sa kanyang henerasyon at maaaring malampasan pa ang Five Path Emperors. Ang kanyang potensyal at katayuan ay makakalaban sa Waitara Path. Gayunpaman, kung siya ay liliko sa isang tiwaling landas, maaari siyang magdala ng mas malaking kaguluhan kaysa kay Morgoth. Ito ang magiging pinakamasamang sakuna na kailangang harapin ng Greater Realms. Dahan-daang pumikit si Hankan na parabang may ginawa siyang mahalagang desisyon. Hindi niya pinansin ang tanong ni Lysia at lumapit sa table kung saan nakaupo si James. Kinuha niya ang isang garapon ng Chaos Absinthe, binuksan ito, at nagsimulang uminom. Pinagmamasdan siya ni Lysia na may pagtataka. Si James naman ay simpleng ngumiti ng walang pakialam at nagpatuloy sa pag-inom. Biglang nabasag ni Hankan ang walang laman na garapon ng alak sa mesa, dahilan upang lumitaw ang isang nagniningning na liwanag. Tumingin siya kay James at sinabing, dahil hindi mo ako papatayin, papayagan mo ba akong magsabi ng ilang salita? Sure, sagot ni James, saka nagpatuloy sa pagsubo ng kanyang alak. Ikaw, nairita si Hankan sa walang galang na ugali ni James pero huminga ng malalim at pinigilan iyon. Ngumisi siya, bilang ang pinili, nagkaroon ka ng pagkakataon na maging Supreme Path. Bakit mo pinapahiya ang iyong sarili at sinisira ang iyong kinabukasan sa pamamagitan ng pakikipagtambal kay Morgoth? Bahagyang natigilan si James, namumuo ang ngiti habang patuloy na umiinom. Natigilan si Hankan, wala kang pag-asa. Lumaban ka sa Dernature at hinirangan ang landas ng paglilinang ng mga buhay na nilalang. Kaya't ang iyong ginawa ay itinuturing na masama o matuwid. Nagsalubong ang kilay ni Hankan sa pagkadismaya, ngunit hindi siya nakasagot. Nagpatuloy si Lysia. Hindi niya mahanap ang mga salita para pabulaanan siya. Personal na nasaksihan ni Hankan ang ginawa ni Nagoyo at Kadir noong nakaraan. Malinaw na malinaw sa kanya ang pinaglalaban nilang dalawa. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian kundi ang magpasakop sa kanila. Ang mga salita ni Lysia ay nasaktan ng kanyang pagmamataas, at ang kanyang malalim na ambisyon ay unti-unting sumabog. Tumingin si Lysia sa kanya at sinabing, ikaw si Emperor Benevolence, isa sa 9 Kailoros Gods of Nothingness. Sa mga tuntunin ng status, pangalawa ka lang sa Waitara Path.
Gayunpaman, ngayon, isa ka lamang na tagasunod ng Wait Ara Path, at kahit para sa tagasunod na ito, handa kang ailay ang iyong buhay dahil sa katapatan. How dare you pass judgment kung ang karakter ni James? Para bang nalantad ang kanyang tunay na ugali, nanginginig si Hankan, namumula ang kanyang kutis. Sa sandaling iyon, ang kanyang dating kay-abangan ay tuluyan ng naglaho. Naiintindihan ko, sabi ni Lizia, paikot-ikot sa Hankan na nakangiti. Nahihirapan ka sa gitna ng mga intriga at labanan sa kapangyarihan ng Health Realm. Unti-unti kang naliligaw at naghanap ng limot bilang pagtakas sa iyong pagdurusa. Ngunit naisip mo ba ang mga epekto? Anong hustisya o moralidad ang mananatili sa larangang ito kapag nawala ka na? Sa mga salitang iyon, iniangat ni Hankan ang kanyang ulo, nanlaki ang mga mata sa takot at hindi makapaniwala. Itinaas ni Lizia ang kanyang boses at mariing sinabi, maaaring mapalaya ka na, ngunit paano ang mga nabubuhay na nilalang ng Greater Realms? Sa sandaling iyon, tila napagtanto ni Hankan ang malubhang kahihinatnan. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod kasabay ng isang kulog, ang kanyang ekspresyon ay walang buhay. Mataimtim na saway ni Lizia, we have 9 Kailoros gods of nothingness. Mula sa Lear Taoism, isang kabuoang 49 na Taoism ang nakuha. Gayunpaman, 9 na kataas-taasang emperador lamang ang nabuo, katulad ng buhay at kamatayan, yin at yang, mabuti at masama, moralidad, kagandahan at kapangitan, espasyo, sanhi at epekto, oras, at reinkarnasyon. Sa kanila, ang moralidad ang humahawak sa ika-4 na pwesto, nakatayong hiwalay sa mabuti at masama, kagandahan at kapangitan, yin at yang, at sanhi at epekto. Bakit ganun? Ipinikit ni Hankan ang kanyang mga mata sa dalamhati, hindi makapagsalita. Nagpatuloy si Lizia, dahil hindi natin mapipigilan ang alitan, panlilinlang, at pagdanak ng dugo sa Health Realm. Kaya, ang moralidad ay nakatayo bilang isa sa mga huling baluarte. Ang moralidad ay ang disiplina sa sarili ng espiritu, ang sukatan para sa pagsisiyasat ng sarili at pagwawasto ng mga gawa, pagkilala sa pagitan ng tama at mali, kagandahan at kapangitan, at pagkilala sa mga kahihinatnan ng mga kilos. At ang isa ay sanhi at bunga. Ang bawat aksyon ay may mga kahihinatnan nito. Matapos huminga ng malalim, sinabi niya, ang Wait Ara Path ay kinain ng 8 sa mga Taoism, ngunit ikaw ay hindi nagalaw. Sa katunayan, hindi ka niya hinahanap at ayaw niyang may kinalaman sa iyo. Nagkaroon ka ng perpektong pagkakataon para makawala ka sa Wait Ara Path at maging isang independent entity sa 49th Heaven tulad ng Taichu. Ngunit sa halip, pinili mong magkompromiso. Kahit na pagkatapos naming bawiin ang katawan ng Wait Ara Path, inihanay mo ang iyong sarili sa isang disipulo niya. Maaari kang magtaltala na kinakailangan upang protektahan ang aming Taoism. Ganyan ka ba talaga Ketekot hanggang sa nakalimutan mong isa kang walang kamatayang Taoismo? Sumigaw si Hankan, hindi ko nakalimutan. Ayaw ko lang na masaksihan pa ang pagdurusa, pagdanak ng dugo, at mga sakuna. Ngumuso si Lizia, sa wakas ay naging tapat ka na. Pagkatapos ng pahayag, nilingan niya si James at sinabing, ikaw na, guru. Tumingin si James kay Hankan, na may sakit na ekspresyon, pagkatapos ay maingat na inilapag ang kanyang garapon ng alak. Napaiyak mo na siya, kaya kalimutan mo na. Gayunpaman, kung alam niyang ang mga nabubuhay na nilalang ng Greater Realms ay protektado ng spiritual providence, hindi siya maaaring maging matigas ang ulo. Bago pa makasagot si Lizia, biglang lumingon si Hankan kay James at nagtanong, anong sabi mo? Espiritual na providence. Ang mga nabubuhay na nilalang ng Greater Realms ay gumawa ng espiritual na providence. Inilibot ni Lizia ang kanyang mga mata at sinabing, oo. Sa tingin mo ba ay magiging ganoon na lamang kawalang puso ang aking amo? Hindi lang niya isa sa ilalim sa paghihirap ang mga nabubuhay na nilalang ng Greater Realms habang hinahamon niya ang pinakamataas na nilalang ni Zymergy. Tumayo si Hankan at tuwang-tuwang tinitigan si James. So, kahit na nakikipag-away ka kay Zymergy, hindi sila masasaktan. Ngumiti si James sa kanya at sumagot, yeah. Independent na tayo ngayon. Kalimutan ang 5 Path Emperors at Lord Goyo.
Ang sinumang kumokontrol sa 49 na langit at sa mga pangunahing pintuan ay hindi makakaapekto sa atin. Magiging kalahati lang sila sa kontrol. Sabik na tanong ni Hankan, paano ang vital energy at mga mapagkukunan ng paglilinang? Iyan ay mahalaga para sa mga nabubuhay na nilalang ng Greater Realms, ang pagsingit ni Lizia. Ang aking Panginoon ay hindi lamang ang Panginoon ng Greater Realms. Kinokontrol din niya ang dakilang lupang pangkasaysayan. Napatulala si Hankan sa mga revelasyon. Hindi niya inasahan na magkakaroon ng ganoong kalaking tagumpay si James. Nagtatag siya ng matatag na pundasyon upang mabuhay na kahit si Lord Goyo, Xanthocos, at maging ang Wait Arapath ay hindi matitinag. Matapos ang katahimikan, humagalpak ng tawa si Hankan. Tuwang-tuwa siya, tila nakatagpo ng pag-asa sa kawalan ng pag-asa. Sumunod, ikinwento niya ang lahat tungkol sa Xanthocos sect, pati na rin ang sagupaan ni Lord Goyo at Xanthocos sa kanila. Samantala, sa palasyo ng Kadir, nakaupo si Xanthocos na naka-cross-legged, nakatingin kay Yusef na nakakunot ang noo. Ikaw, bago pa makapagsalita si Xanthocos, pinutol na siya ni Yusef. Ibinigay ni Yusef ang nagniningning na scroll at walang emosyong sinabi, ipinadala niya ito sa iyo. Kumunot ang pisngi ni Xanthocos. Tinanggap niya ang balumbon at susuriin na sana niya ito nang makarinig siya ng magulong kaguluhan mula sa labas. Nang marinig ni Xanthocos ang pag-uusap, mabilis na itinago ni Xanthocos ang nagniningning na scroll, at ang kanyang mukha ay napalitan ng galit. Anong pinag-aawayan mo? Namayani ang katahimikan sa labas. Samantala, hindi pinansin ni Yusef ang kaguluhan at patuloy na nakatitig sa kanyang ama. Biglang nagmula sa labas ang mayabang na boses ni Thea, Xanthocos. Ganito ba ang pakikitungo ng sekta sa mga bisita? Tapos mag-iimpake na lang ako at aalis. Nang marinig ito, nabalisa si Xanthocos. Gamit ang kaway ng kanyang kamay, binuksan niya ang isang pinto sa protective formation. Magalang na pumasok si Thea. Si Xanthocos ay isang makaranasang senior na maraming pinagdaanan sa nakaraan. Gayunpaman, nang makita si Thea, ang kanyang mukha ay kumislap sa kawalan ng kakayahan. Tumayo siya at mabilis na binati ito na tila ba isang kagalang-galang na panauhin. Pasensya na sa hindi ko pagtanggap sa iyo ng mas maaga. Sana, putol ni Thea, hindi kita mapapatawad. Malinaw kang walang galang, at huwag mong sineseryoso ang worm-scale source. Nagalit si Xanthocos sa kanyang mga sinabi. Simula nang pumasok si Thea sa Kadir Palace, wala na siyang ginawa kundi gulo. Walang sandaling kapayapaan sa kanya. Siya ay patuloy na gumagala sa paligid at kinukuha ang anumang nahuli sa kanyang mata. Kung may hindi samasang-ayon, aagawin na lang niya ito. Kung sakaling makuha niya ang gusto niya, mas gugustuhin niyang sirain ang mga gamit. Higit pa rito, inaapi at pahihirapan niya ang mga alagad ng sekta. Sa loob lamang ng ilang taon, nasugatan na niya ang hindi bababa sa 10,000 mga alagad. Bukod kay Xanthocos, walang kalaban-laban sa kanya. Sa kabila ng pagbibigay sa kanya ng pinakamainam na pagkain at komportableng lugar para sa pagtatanim, tumanggi siyang tumigil sa paggawa ng gulo. Tinatapakan niya ang lahat ng ito. Gayunpaman, walang pagpipilian si Xanthocos kundi tiisin ang kanyang pag-uugali para sa kapakanan ng mas malaking larawan. Hindi pa oras para tumalikod sa kanya. Hindi lamang siya ang gobernador ng Yin, ngunit siya rin ang binibini ng worm-scale source. Higit sa lahat, si James ay nagmamalasakit sa kanya. Upang makuha ang suporta ni James at ng worm-scale source, hindi niya kayang saktan siya. Sa kanyang grand scheme, ang gobernador ng Yin ang kanyang pinakamalaking bargaining chip upang makipag-ayos kay James. Kaya, bagamat galit na galit si Xanthocos, ngumiti lang siya. Pwede ba tayong tumigil sa malalaking kaguluhang ito, Yin Governor? Ang Kadir Palace ay isang pangunahing lugar ng 49 na langit. Gusto mo bang mamatay? Galit na tanong ni Thea, sino ang gusto mong takutin? Bakit hindi mo kami hayaang pumunta sa Wuya Palace? Nagsisimula na akong questionin ang iyong sinseridad na magtrabaho sa akin. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Emperor Xanthocos. Nagmamadali niyang sinabi, ang Wuya Palace ay hindi katulad ng Xanthocos Temple. Ito ay puno ng hindi mabilang na mga porma sayon at binabantayan ng makapangyarihang mga figure.
Ito ang pinakamataas na simbolo ng Greater Realms. Kung pupunta ka doon at manggugulo, hindi lang basta pagtakas. Lubos mong maaalerto ang kalaban, at susundan ka ng mga tagasunod ng Wait Arapath, lalo na si Lord Goyo. Lumapit si Xanthocus kay Thea at Bamulong, kung magkagulo ka, ililigtas ka ba ng sekta ko o hindi? Kung hindi, hindi tayo patatawarin ng Divine Marius at James. Gayunpaman, hindi kami handa para sa isang paghaharap dahil masisira nito ang aming mga malalaking plano. Bahagyang ipinikit ni Thea ang kanyang mga mata, na natiling tahimik. Naunawaan niya na ang malaking plano na tinutukoy ni Xanthocus ay hindi tungkol sa pagpigil sa pagbabalik ng Wait Arapath kundi sa pakikipagkumpetensya kay Lord Goyo sa kontrol ng 49 na langit. Ang Wuya Grand Event ay isang pagbabalat kayo lamang upang kumuha ng mga powerhouse para sa mapagpasyang labanan. Nakiusap si Xanthocus, ikaw ang pinakaligtas dito. At saka, magsisimula na ang conference. Hindi namin kayang mag-abala ngayon. Tungkol sa iyong pagnanais na bisitahin ang Wuya Palace, kapag natapos na ang kaganapan, personal kitang sasamahan. Hindi ko sisirain ang pangako ko. Sinulyapan siya ni Thea bago ibinaling ang atensyon kay Yusef. Ito ba ang iyong anak, na kilala bilang ang pinakamatalinong henyo sa buong Greater Realms? Gusto ko siyang hamanin. Gulat na napatingin si Xanthocus kay Yusef. Accept your challenge, putol ni Yusef na nakatitig kay Thea. Yusef. Nagdilim ang mukha ni Xanthocus sa galit. May mas importante kang bagay, can wait, sagot ni Yusef. Agad namang sinuntok si Thea. Pag-iwas sa gilid, naghanda si Thea na mag-counterattack, ngunit si Yusef ay nag-transform sa isang sword light, dumaan sa kanya at patungo sa kawalan. Ngumiti si Thea at sumunod sa kanya. Maghintay. Tinangka sila ni Xanthocus na pigilan, ngunit huli na. Dahil sa pagkadismaya ay sinuntok niya ang malapit na estatwa ng leon. Pagkatapos, umupo siya na naka-cross-legged, nagpadala ng 12 primordial spirits niya para makahabol. Alam niyang kalalabas lang ni Yusef sa Gate of Mystery at alam niya ang sitwasyon ngayon ni James. Kung ibinahagi niya ang impormasyong ito sa gobernador ng Yin ay malalagay sa panganib ang kanyang diskarte. Gayunpaman, hindi sila mahanap ng kanyang primordial spirits. Hindi makapaniwalang bulalas ni Xanthocus, paano ito posible? Kaunti lang ang mga lugar sa 49th heaven na hindi maabot ng aking primordial spirits. Agad siyang naalimpungatan sa nakita. Gayunpaman, sa loob ng isang formation, si Thea at Yusef ay talagang lihim na nagkita. Yusef urged, bilasan natin ito. Hindi siya madedaya ng ating primordial spirits ng matagal. Kalalabas ko lang sa Gate of Mystery. Umabot na sa rurok ang kanyang lakas. Sinabi ni Yusef kay Thea at sinabing, dapat kitang payuhan, Yin Governor. Kahit na maaari kang gumawa ng mga desisyon para sa worm scale source, hindi ka dapat makipagtulungan sa aking ama. Curious na tanong ni Thea, kaya gumawa ka ng dahilan at nakipagsapalaran para lang sabihin ito sa akin. Tumango si Yusef at sumagot, oo. Gusto kong malaman mo na kung pagbabantaan ka ng tatay ko kay James, wala kang dapat alalahanin. Na-control na ni James ang Gate of Mystery. Pwede siyang umalis kung kailan niya gusto. Matapos marinig ang kanyang mga sinabi, agad na gumawa ng plano si Thea. Tumingin siya sa kanya at sinabing, nagsisimula na akong magduda kung ikaw ba talaga ang biological na anak ni Xanthocus. Huminga ng malalim si Yusef at mahinahong sinabi, siya ay nabulag ng kapangyarihan at napakalayo na. Dahil hindi ko siya mapipigilan, I can only try my best to try, at least to save his life. Ang mapagbantay na titig ni Thea ay unti-unting lumuwag. Then, she remarked, iba ka sa tatay mo. Tama ang asawa ko tungkol sa iyo. Lumingon si Yusef habang nasa likod ang mga kamay at sinabing, walang oras na mawala. Gamitin ang pagkakataong ito para umalis. Kung matuklasan ng aking ama na si James ay hindi nakulong sa loob ng Gate of Mystery, tiyak na huhulihin ka niya at gagamitin ka para bantayin si James. Alam ko kung gaano kabigat sa puso ni James. Kung may maglalakas loob na hawakan ka, hindi titigil si James hanggat hindi siya nakakapaghiganti. Ang mas nakakatakot ay ang lakas talaga niyang lipulin ang isang buong sekta.
PM hindi lang ginagawa ito para iligtas ang aking ama kundi pati ang Kadir sect at ang aking sarili. Tumingin sa kanya si Thea at nakangiting sinabi, pero kung aalis ako, ikaw ang masisisi niyan. Kalmadong sagot ni Yusef, matagal na akong itinuring na rebeldeng anak sa kanyang puso. Hindi big deal ang mapag-alitan ng isang beses. Sana ay matindaan mo ang gawang ito at magpahayag ng ilang magagandang salita sa harap ni James upang akitin siya upang iligtas ang aking ama at ang sekta ng Kadir. Napakunot ang noo ni Thea sa sinabi niya. Sumenya si Yusef at sinabing, sige. Gayunpaman, hindi gumalaw si Thea kahit isang pulgada. Sabi ni Yusef na may pag-aalala, time is of the essence. Kung hindi ka aalis ngayon, babasahin ng tatay ko ang mensahe ni James. By then, Thea interrupted him, I trust you. Gayunpaman, hindi ako aalis. Ngayong alam kong ligtas na si James, maaari akong gumawa ng mga pagsasaayos para sa kanya gamit ang aking pagkakakilanlan bilang binibini ng Wormscale Source. Tungkol sa iyong mabait na kilos, nabanggit ko ito at tiyak na gagantihan kita sa hinaharap. Habang nagsasalita, winuwagayway niya ang kanyang kamay, at isang nakakasilaw, maraming kulay na liwanag ang pinakawalan. Ang kanyang primordial spirit sa kawalan ay agad na natalo sa ilalim ng pag-atake ng primordial spirit ni Yusef. Nagluwa si Thea ng isang subo ng dugo, pagkatapos ay mabilis na sumanib sa kanyang unang primordial spirit. Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya si Yusef. Sa susunod na sandali, mabilis siyang sumanib sa kanyang primordial spirit. Pagkatapos ng laban, bumalik ang dalawa sa Kadir Palace. Si Xanthocos, na maingat na sinusubaybayan ang labanan, sa wakas ay nakaramdam ng ginhawa nang makita niyang muli silang humarap sa kanya. Salamat sa pagpapagaan mo sa akin. Yumuko si Yusef kay Thea. Ikaw ay walang ingat at suwail na anak. Sa loob ng Gate of Mystery, ang Historial Helnor Formation na binubuo ng 100,000 Marauder Warrior ay patuloy na pinahirapan ang 12 Diyos-hari at 18 Emperador, na naging dahilan upang sila ay mahulog sa mga ilusyon. Samantala, sa loob ng Nothingness Formation, ipinaliwanag ni Hankan ang 49 Heavens at ang Xanthocos sect kay James at sa kanyang mga kasama, na lubos nilang nalaman ang istruktura ng 49th Heaven at ang intensyon ni Xanthocos. Matapos tapusin ang huling garapon ng Chaos Absinthe, tumingin si Hankan kay James at sinabing, si Xanthocos ay nagpatawag ng mga powerhouse mula sa lahat sa ilalim ng pagpapanggap ng Wuya Integration Gathering para sa dalawang pangunahing layunin. Una, layunin niyang pilitin ang lahat na pumili ng panig. Ang mga sumusunod sa kanya ay uunlad, at ang mga sumasalungat sa kanya ay mapapahamak. Magreresulta ito sa isang brutal at madugong paglilinis ng maraming kataas-taasang nilalang. Marami ang mas nakatuon sa Waitara Path kaysa sa Xanthocos. Kaya naman, naniniwala si Xanthocos na ang pag-aalis ng mga mananampalataya sa Waitara Path na sumasalungat sa kanya ay magpahina sa kapangyarihan ni Lord Goyo. Huminga ng malalim si Hankan at nagpatuloy, ang pangalawang layunin ay nakasalalay sa tagumpay ng una. Matapos linisin ang mga tapat na tagasunod ng Waitara Path, maaari niyang pamunuan ang kanyang paksayon upang makuha ang Wuya Palace at sakupin ang Path Designation Bead. Kasama nito, magkakaroon siya ng ganap na kontrol sa 49 na langit at sa Path Designation Bead. Kahit na hindi siya umakyat sa posisyon ng Supreme Path, maaari pa rin siyang maging Regent. Kapag ang posisyon ng Supreme Path ay bakante, maaari niyang duminahin ang lahat sa Greater Realms. Tumingin si Hankan kay James at sinabing, kung magtagumpay siya, ang mga nabubuhay na nilalang ng Greater Realms ay mahuhulog pa rin sa ilalim ng kanyang paghahari sa kabila ng pagiging protektado ng Spiritual Providence. Bilang pinili, ikaw ang susunod niyang target, dahil hinding-hindi magiging ligtas ang kanyang rehensya hanggat nabubuhay ka. Tanong ni Hankan, ngayong naiintindihan mo na ang mga stake, ano ang iyong mga plano? Nang marinig ito, ibinaling ni Lysia, Yani, at Morgoth ang kanilang atensyon kay James. Biglang sumigaw si Morgoth, bakit ka nag-aalangan, James? Sa iyong kasalukuyang lakas, kahit ang Xanthocos ay maaaring hindi ka tugma. Puntahan mo lang ang matandang bastard na iyon, sakupin ang posisyon ng Supreme Path, at lutisin ito minsan at para sa lahat. Sumingit si Yani, sumasang-ayon ako sa pag-agaw sa posisyon ng Supreme Path,
ngunit may iba akong opinyon kung kailan kikilos laban sa Xanthocos. Agad na pinandilatan ni Morgoth si Yanni at sinabing, dapat makinig lang ang isang junior. Bakit ba masyado kang opinionated? Putol ni Lysia, let him finish. Huminga ng malalim si Yanni, tumayo, at sinabing, kung tama si Hankon, ang oras natin para kumilos ay pagkatapos makamit ni Xanthocos ang kanyang unang layunin at magpatuloy sa kanyang pangalawa. Tumingin siya kay Hankon at sinabing, Senyor, ayon sa ibinahagi mo, sa palagay ko kung nagtagumpay si Xanthocos sa paglilinis ng mga tapat na tagasunod, ang pagkuha ng kontrol sa Wuya Palace Wuji ay hindi magiging madali. 1/3. Kailangang harapin ni Xanthocos ang buong pagtutol ni Lord Goyo, tama ba? Tumango si Hankon at sumagot, oo naman. Ngunit kami ay nakahiwalay sa Gate of Mystery. Baka kakampi pa niya si Lord Goyo para maalis muna tayo. Sumagot si Morgoth, bakit dumaan sa napakaraming problema? Paalisan mo muna kami dito James. Sa aming lakas, matutulungan ka naming sakupin ang Wuya Palace at Path Designation Bid. Sa oras na iyon, maaari kang umalis sa Gate of Mystery at agad na umakyat sa posisyon ng Supreme Path. Nanatiling tahimik si James. Sumingit agad si Hankon. Hindi magandang ideya iyon. Bagamat hindi ka pani-paniwalang makapangyarihan kayong tatlo, hindi ninyo matatalo si Xanthocos, hindi pa banggitin ang mas makapangyarihang Goyo. Sa lahat ng Greater Realms, ikaw lang, James, o Taiyi mismo ang kapareha ni Xanthocos at Goyo. Sabi ni Morgoth, bigo, hindi ito gagana, hindi iyon gagana. Ano ang dapat nating gawin? Hahayaan na lang ba natin na kunin ni Xanthocos ang korona habang walang magawa tayong naghihintay na mangyari ito? Kale Isar, ipinikit ni Lysia ang kanyang mga mata at kinawayan si Morgoth, hindi pa nga nagbibigay ng opinyon si Master. Bakit ka ba kinakabahan? Napabuntong hininga si Morgoth at, kasama ang iba, ay tumingin kay James para sa kanyang desisyon. Binasag ni James ang walang laman na garapon ng alak sa mesa at dahan-daang umupo. Nakinig ako sa iyong mga mungkahi, ngunit nakalimutan mong lahat kung ano ang ipinaglalaban ni Xanthocos at Goyo. Natigilan sina Morgoth, Yanni, at Hankon. Nanlaki ang mga mata ni Lysia sa realisasyon. Tinanong niya, ang ibig mong sabihin, kahit anong laban nila, pumunta lang tayo sa Wuya Palace at i-secure ang Path Designation Bid. Basta mauna tayo sa kanila, mawawalan ng saysay ang mga pagsisikap nila, di ba? Mabilis na naunawaan ni Yanni at Hankon ang punto. Gayunpaman, si Morgoth ay nalilito pa rin at inilibot ang kanyang mga mata dahil sa pagkabigo. Gustong-gusto niya ang pakikipaglaban, ngunit ang mga diskarte ay hindi ang kanyang malakas na punto. Dahan-daang tumayo si James na nakangiti at winagiway ang kamay. Hindi, gusto lang namin ang Path Designation Bid. Ang Wuya Palace ay kukuha ng masyadong maraming atensyon, at gusto kong iwasan iyon. Ang aming tunay na mga kalaban ay hindi si Xanthocos o Goyo, o ang pinakamataas na nilalang na nag-aagawan ng kapangyarihan sa 49 na langit, ngunit ang Soremsiha ng Wait Arapath na nakatago sa mga anino. Napabuntong hininga si Lysia at ang iba pa sa pagkaunawa. Nakita ni James ang lahat. Ngayong nahanap na kita, alam mo na ba kung nasaan si Harper? Napatingin ang lahat kay Yanni nang may pag-asa. Tinitigan ni Yanni si James at nagtanong, plano mo ba siyang iligtas? Matigas na sabi ni James, malapit na tayong humarap sa isang matinding labanan at kailangan ng mas malalakas na kakampi. Habang may oras pa, kailangan natin siyang iligtas. Nagpalitan ng tingin sina Yanni, Lysia, Morgoth, at Hankon, na tila may gustong sabihin. Gayunpaman, pinipigilan nila ang kanilang mga dila. Nagdududang tanong ni James. Anong mali? Hindi mo ba alam kung nasaan siya? Sa wakas ay binasag ni Yanni ang katahimikan at sumagot, ang pintuang daan ng misteryo ay ang pinagmulan ng mundo, na nahahati sa Tomuna at Delmuna. Nakulong ako sa Tomuna. Inatake ko ang gate ng Tomuna gamit ang aking kapangyarihan sa loob ng mahabang panahon. Nakatakas lang ako matapos makamit ang pagkakaisa ng primordial spirits. Si Harper ay isang babaeng nagsasanay ng historical power, na gumagamit ng enerhiya bilang pundasyon nito. Kahit na mas malakas siya sa akin, hindi niya kayang pasukin ang gate ng Delmuna ng mag-isa. Tomuna, Delmuna, bulong ni James,
pinaikit ang kanyang mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong siya, nasa loob ba ito ng espasyong ito? Tumango si Yanni at sumagot, oo. Pero hindi ko alam ang eksaktong lokasyon. Pareho lang silang may isang entry point. Sa sobrang lawak ng Gate of Mystery. Bago pa siya makatapos, biglang ibinuka ni James ang kanyang mga kamay, at hindi mabilang na nakasisilaw na sword lights ang tumagos sa lugar. Sa isang hagong tunog, ang sword lights ay napunit sa espasyo ng Gate of Mystery. Ang lupa ay yumanig, at ang hangin ay umuungol. Maging ang espasyo ng Historical Helnor Formation ay hindi naligtas. Tinamaan ng sword lights ang 12 Diyos-hari, 18 emperador, at Dorvas. Matapos mabutas ang kanilang mga ginintoang katawan, dumura sila ng dugo. Nagulat si Lysia, Yanni, at Morgoth sa ipinakita. Sa kabilang banda, bahagyang pinilipit ni Hankan ang kanyang balbas, ngumiti, at tumango bilang pagsang-ayon. Sa sandaling iyon, sa 49 Heavens Punishment Hall, si Yusef, nabagbog at nabugbog dahil sa paghagupit, ay nakaupong nakakrus ang paa sa isang futon, inaalagaan ang kanyang mga sugat. Biglang kumislap ang itim na liwanag, at lumitaw si Xanthocos sa kanyang harapan. Galit na pinandilatan ni Xanthocos si Yusef at umungol, "Suwail ka anak. Nakipagsabuatan ka sa mga tagalabas laban sa akin. Ikaw pa rin ba ang anak ko? Itinuring mo ba akong tatay mo?" Nanatiling nakapikit ang mga mata ni Yusef, hindi tumutugon sa kanyang pagsabog. Tanong ni Xanthocos, "Sabihin mo sa akin. Nasaan si Hankan, Dorvas, ang 12 haring langit, ang 18 emperador, at ang hukbong Marauder? Napatay na ba sila ni James?" Nanatiling tahimik si Hankan, ayaw sumagot. Naikuyom ni Xanthocos ang kanyang mga kamao at sinabing, "Mabuti. Dahil gusto ni James na makinig ako sa mga kondisyon mo bago siya umalis sa Gate of Mystery, gagawin ko ang gusto mo." Biglang ikanaway ni Xanthocos ang kanyang kamay, at isang soul energy ball na kumikinang na may gininto ang liwanag ang lumutang sa kawalan. Agad na binuksan ni Hankan ang kanyang mga mata at tumingin sa lumulutang na soul energy ball. "Ina," nagnganga si Xanthocos at sinabing, "ayaw mo bang mabuhay siya? Well, ngayon, papapanudin kita habang ang kanyang kaluluwa ay napunit. Hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong muling magkatawang tao. Ito ang halaga na kailangan mong bayaran sa pagtataksil sa akin." Nag-aalalang sumigaw si Hankan, "Hindi, huwag." Hindi pinansin ni Xanthocos ang kanyang pagsusumamo at inihampas ang kanyang kamay sa soul energy ball. Mabilis na nag-transform si Hankan sa isang light ray at hinarangan ang pag-atake. Umungol si Xanthocos, "Naglakas loob ka bang pigilan ako? May death wish ka ba?" Agad niyang sinundan ng isa pang pag-atake, naglulunsad ng isang phantom palm patungo kay Yusef. Boom! Sa isang malakas na kalabog, natambo si Hankan, nabasag ang higit sa 100 haligi bago tumama sa pader at bumagsak sa lupa. Nagluwa siya ng isang subo ng dugo ngunit mahigpit pa rin ang hawak sa soul energy ball sa kanyang mga braso, determinadong protektahan ito. Galit na umungol si Xanthocos, "Ikaw ay suwail na anak. Dahil matigas ang ulo mo, tatatakan kita at ang maldito mong ina sa walang hanggan. Iyon ay dapat na maiwasan mo na gumawa pa ng gulo para sa akin." Binitiwan niya ang kanyang kamay at naghanda ng isang silang spell. Gayunpaman, nakaramdam siya ng matinding kirot sa kanyang puso. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig ng husto, at ang kanyang mukha ay nabaluktot sa matinding paghihirap. Nagtataka namang tumingin sa kanya si Yusef. Pagkatapos ay nagsimulang manginig si Xanthocos, at ang nothingness dead energy ay sumabog mula sa kanyang katawan, na naging sanhi ng kanyang pagsigaw sa sakit. Agad, binalot ng nothingness dead energy ang buong punishment hall, nilamon din si Yusef. Sa sandaling iyon, sa labas ng punishment hall, isang sinag ng maraming kulay na liwanag ang mabilis na pumasok, na naging isang magandang figure na lumitaw sa tabi ni Yusef. Walang sabi-sabi, tinulungan niyang bumangon ang malubhang nasugatang si Yusef. "Sumama ka sa akin." "Hindi." Tinanggihan ni Yusef si Thea, matamang nakatitig kay Xanthocos, na sumisigaw sa sakit. Nag-iinarte na naman si James at mas naging brutal sa pagkakataong ito.
Sinundan ni Thea ng tingin si Yusef at nakita niya si Xanthocos na nanginginig sa kinatatayuan. Nabaluktot at nagdeform ang kanyang katawan habang bumubuhos mula sa kanya ang nothingness dead energy. Tila siya ay nakulong sa walang katapusang purgatorio, nagdurusa ng labis. Di nagtagal, lumipad ang mga makukulay na ilaw mula sa katawan ni Xanthocos at lumutang sa kawalan, na lumikha ng matinding kaibahan sa nakapalibot na nothingness dead energy. Iyan ba ang Gate of Meisterwise Path Cauldron? Tanong ni Thea habang inalalayan si Yusef. Tumango si Yusef at sumagot, oo. Dito naninirahan ang kanyang primordial spirit. Ngumuso si Thea. Ha! Mabilis itong umiikot. May gagawin ba talaga ang asawa ko sa Gate of Mystery? Habang nagsasalita siya, biglang lumitaw ang isang butas sa gilid ng Gate of Meisterwise Path Cauldron. Ang hindi mabilang na purple gold sword lights ay sumabog mula sa kaldero, lumilipad patungo sa isang sulok ng punishment hall. Sa susunod na sandali, isang malaking butas ang lumitaw sa isang pader. Nanlaki ang mga mata ni Thea sa gulat, at napabulalas. Wow! Iyon ay ilang nakakatakot na sword lights. Napabuntong hininga si Yusef at sinabing, natusok ang Path Cauldron. Ang sitwasyon sa loob ng Gate of Mystery ay dapat na nakakatakot. Natatakot ako na baka bumagsak na si Dorvas, ang 18 emperador, at 12 Diyos Hari. Napaungol si Xanthocco sa sakit ng mas maraming nothingness dead energy ang tumagas mula sa kanyang katawan. Sa susunod na sandali, isa pang alon ng sword lights ang sumambulat mula sa Path Cauldron at bumaril sa iba't ibang direksyon. Mabilis na inabot ni Thea na umalalay kay Yusef at nagharang. Gayunpaman, agad itong nabasag ng purple gold sword. Dodge! Bulalas ni Thea, hinayla si Yusef para makaiwas habang ang hindi mabilang na mga sword lights ay dumaan sa dati nilang posisyon, na nagdadala ng nakakatakot na bug zone ng hangin. Malapit nang makatakas sa sakuna, kitang-kita sa magandang mukha ni Thea ang pananibik, at pagkabigla. Gawa ba talaga ito ng asawa ko? Ganito na ba talaga siya kalakas ngayon? Tumango si Yusef at walang magawa, kung magpasya siyang umalis sa Gate of Mystery, halos walang sinuman sa 49th Heaven ang makakalaban sa kanya. Naiinip na tanong ni Thea, kung gayon, ano pa ang hinihintay natin? Umalis na lang tayo at hayaan ang asawa ko na makipag-ayos sa tatay mo. Nag-isip sandali si Yusef at nagtanong, bakit parang kakaiba iyon? Sagot ni Thea, ano ba? Sinusubukan niyang i-seal kayo ng nanay mo. Tingin mo pa rin ba siya bilang iyong ama? Inalalayan ni Thea si Yusef hanggang paa. Pagkatapos, agad silang nag-transform sa mga light beam at umalis sa eksena. Kahit na sumisigaw si Xanthocco sa matinding paghihirap, ang mga aksyon ni Thea at Yusef ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Bukod sa pagmumura kay Yusef bilang isang rebelding anak, nagkaroon siya ng matinding pagkamuhi kay Thea. Gayunpaman, wala siyang masyadong magagawa. Nasa matinding sitwasyon siya. Maaari niyang isuko ang Gate of Mystery kay James o hawakan ito at tiisin ang walang humpay na pagpapahirap ni James. Habang desperadong tinitiis ang masakit na sakit, lumitaw ang isang lilanggintong liwanag, at ang primordial spirit ni James ay nagkatawang tao sa nothingness dead energy. Tahimik na nakatayo si James, ang mga kamay sa likod, pinapanood ang baluktot, nagdurusa na Xanthocos na may matagumpay na ekspresyon. James, nauutol na sabi ni Xanthocos, anong gusto mo? Di ba may napagkasunduan tayo? Hindi ka ba natatakot sa backlash ng soul contract? Malamig na sagot ni James, sinong nagsabing sinira ko ang kontrata ng kaluluwa? Tumigil sa pagsasalita ng walang kaparirikan at buksan ang pinto sa pintuan ng Delmo. Patawarin kita kung sumunod ka. Nanginginig ang mga estudyante ni Xanthocco sa kanyang sinabi. Gusto mong dumaan sa Gate of Delmuna? Ikaw, naiinip na sabi ni James. Huwag kang masyadong mapagod. Gusto ko lang makita ang isang matandang kaibigan. Siyempre, maaari kang tumanggi, ngunit pagkatapos ay kailangan kong hanapin ito sa loob ng Gate of Mystery. Sa aking kapangyarihan, hindi magiging mahirap ang paghahanap sa pintuan ng Delmuna, ngunit kailangan mong magtiis ng higit pang sakit at pagpapahirap. Napaungol si Xanthocos, nagpapanik. Hindi, huwag. Gagawin ko. Ayaw mo bang iligtas si Harper? I'll let her go.
Pero dapat mong ipangako sa akin na pagkatapos mong iligtas si Harper, aalis ka kaagad sa Gate of Mystery? Putol ni James, anong nagmamadali? Marami pa ring mga kawili-wiling bagay sa Gate of Mystery na hindi ko pa na-explore. Tsaka hindi pa tapos ang soul contract namin. Kailangan mong hayaan akong mag-isip. Ayaw mo bang makipagtulungan sa akin? Kinilig at nag-alinlangan si Xanthocles. Inilagay niya ang kanyang sarili sa isang dahado, at wala siyang magagawa upang baguhin ang sitwasyon. Sa isang banda, gusto niyang gamitin si James para talunin si Lord Goyo, kunin ang kontrol sa 49 na langit, at makuha ang path designation bid para kontrolin ang Greater Realms. Sa panahong iyon, kahit na bumalik si James o ang Waitara Path, magiging sapat na ang kanyang lakas upang labanan sila. Sa kabilang banda, hindi mabata ang kaguluhan ni James sa loob ng Gate of Mystery. Alam na alam ni Xanthocles na, sa kanyang personalidad at pagkamuhi sa kanya, imposible ang pakikipagtulungan. Gayunpaman, ang kontrata ng kaluluwa ay naglagay sa kanya sa isang hindi maiiwasang sitwasyon, na parang walang hanggan. Nagkaroon siya ng kanyang mga konsiderasyon at iniisip. Sa kasalukuyang lakas ni James, siya ay isang transcendent na puwersa na may kakayahang mangibabaw sa Greater Realms. Kahit na ginamit ni Xanthocles ang lahat ng kanyang kapangyarihan, maaaring mabaigo siya. Higit pa rito, sinamahan ni James si Morgoth, ang Sorim Shaufei Nothingness Gods, at si Yani, na ang kapangyarihan ay nalampasan ang pinagmulan ng lahat ng espiritu. Maaaring matukoy ng gayong puwersa ang kahihinatnan ng 49 na langit. Hindi man sila nakipagtulungan sa kanya, hindi siya makakapayag na makipagkampi sila kay Lord Goyo. Kung hindi, siya ay nasa isang kakilakilabot na sitwasyon. Para sa kadahilanang ito, ang tatlong panahon ay hindi magkakaroon ng malaking pagkakaiba sa engranding pamamaraan. Ang pagpapatahimik ay mahalaga na ngayon. Nangangahulugan man ito ng pagtitiis ng kahihiyan, kailangan niyang lagpasan ito. Kapag natapos na ang tatlong panahon, nang walang mga hadlang sa kontrata ng kaluluwa, maaari niyang mabawi ang kontrol sa Gate of Mystery. Sa oras na iyon, gaano man kalakas si James, maaari lamang siyang makulong sa loob ng Gate of Mystery. Sa matinding sakit, nagmuni-muni muna si Xanthocles bago bumantong hininga. Sige, James, napaniwala mo ako. Pakakawalan ko si Harper, pero kailangan mong ihinto ang paggawa ng gulo. Nagtatakang tanong ni James, sino ang nagdudulot ng gulo, ako o ikaw? Napagkasunduan namin na bibigyan mo ako ng oras para makapag-isip kaya bakit mo ipinadala ang 12 hari Diyos, ang 18 emperador, at ang hukbong marauder? Plano mo bang gamitin ito bilang isang pagkakataon para patayin ako at alisin ang mga problema sa hinaharap? Kinaweyan siya ni Xanthocles at nagmamadaling nagpaliwanag, hindi, talagang hindi. Gusto ko lang nabantayan kanila para siguraduhin hindi ka magdulot ng kaguluhan doon. Hindi kakayanin ng mga dati kong buto. Bukod dito, itinuring ko ang iyong asawa na parang royalty, na nagbibigay sa kanya ng pinakamahusay na mga delicacy at serbisyo. Gumagawa ka ng maraming kaguluhan sa Gate of Mystery, na nagpapahirap sa akin. Samantala, ginugulo ng asawa mo ang kapayapaan ng aking palasyo. Pareho kayong naglalagay sa akin sa paghihirap. Sa tingin mo ba ito ang pinakamahusay na diskarte? Tandaan mo, magiging in-laws tayo. Ang pagsira sa ating relasyon ngayon ay makakasama sa ating pakikipagtulungan sa hinaharap. Nagtaas ng kilay si James. Oh, so you have my wife and ginagamit mo siya para takutin ako. Si Xanthocles ay mukhang galit na galit sa kanyang mga sinabi. Sino ba ang may lakas ng loob na takutin ka? Ang tanging hiling ko lang ay tigilan na ninyong dalawa ang pagpapahirap sa akin. Malapit na ang Wuya Integration Gathering. Ako ang tatayo sa unahan para tulungan kayong dalawa na palayasin si Lord Goyo. Sila ay mga tapat na tagasunod ng Waitara Path at nagnanais ng kanyang pagbabalik. Ang pagpapahina ng aking lakas ngayon ay gagana lamang sa kanilang pabor. Ang kanyang mga salita ay puno ng katwiran, na nag-iiwan ng kaunting puwang para sa pagtatalo. Nagkibit-balikat si James. Fine, pero hayaan mo muna si Harper. Maaari nating harapin ang iba pang mga isyo sa ibang pagkakataon. Nang matapos siyang magsalita, nag-transform siya sa isang light beam at muling pumasok sa lumulutang na path cauldron.
Ang bukal na path cauldron, na puno ng mga butas, ay bumagal at naging matatag. Sa sandaling mawala ang sakit na nagpapahirap kay Xanthocos, bumagsak siya sa lupa at hingal na hingal. Biglang may sumigaw mula sa labas ng palasyo. Ano ang problema, kamahalin? Isang figure ang sumugod, ngunit agad na itinaas ni Xanthocos ang kanyang kamay at pinaalis siya. Umungol si Xanthocos, lumabas ka. Ang sinumang lalapit ay papatayin. Ang mga alagad sa labas ng templo ay umatras sa takot. Habol ang hininga, tumangala si Xanthocos sa ngayon ay punong-punong Gate of Meisterwise Path Cauldron. James, hahayaan kitang maging mayabang sandali. Kapag lumipas na ang 3 panahon, tatatakan kita sa pintuan ng misteryo. Pagkatapos kong kontrolin ang Wuye Palace, kunin ang Path Designation Bid, at sakupin ang Greater Realms, puputulan kita, at gagawing abo. Pinakamahalaga ka sa gobernador ng Yin, tama. Napakagandang babae talaga. Pagdating ng panahon, sisiguraduhin kong masasaksihan mo siyang dinungisan ng libo-libo at pahihirapan ka. Itinuro ni Xanthocos ang Path Cauldron na lumulutang sa kawalan. Gate of Delmuna, bukas. Sa loob ng Gate of Mystery, isang nakasisilaw na kislap ng liwanag ang lumitaw, na nagbukas ng isang maningning na gate sa ilalim ng lotus kung saan nakatayo si James at ang kanyang mga kasama. Tumingin sa ibaba sina James, Lysia, Morgoth, at Yanni upang makita ang milyon-milyong nakasisilaw na ilaw na nagniningning sa loob ng gate. Ang tanawin ay sagrado at kahanga-hanga, na nagpapakita ng isang aura ng napakalaking kapangyarihan. Bulalas ni Lysia. Delmuna Power. Panginoon ko, iyan ang pintuan ng Delmuna. Napabuntong hininga si Yanni at napabulalas, hindi ko inaasahan na talagang ililipat ni Xanthocos ang Gate of Delmuna sa ilalim ng lotus ni James. Hindi nakakagulat na hindi namin mahanap ito kahit na pinunit ni James ang espasyo dito. Siya ay hindi kapani-paniwalang tuso. Tinanong ni James, maaari bang itakda ang gate ng Delmuna upang malayang gumalaw? Tumango si Yanni. Talaga. Ang Gate of Mystery ay ang pinagmulan ng mundo. Kinokontrol ni Xanthocos ang Tomuna at Delmuna Gates, kung kaya't siya ay kumilos ng walang kabuluhan. Subukan ba natin ito? Sabik na tanong ni Morgoth kay James. Humarap si James at ang iba pa sa harap ng nakakasilaw na liwanag na gate. Akmang papasok na si Morgoth, pinigilan siya ni James. Mabilis na sabi ni Morgoth. Iyan ang gate ng Delmuna. Ang sinumang kumokontrol dito ay magiging master ng Greater Realms. Kinatok ni Lysia si Morgoth sa ulo at pinagsabihan, gago ka ba? Ang pangunahing interes ni Master ay ang Gate of Mystery, na natural na kinabibilangan ng pinagmulan ng mundo. Bakit ko pa aalalahanin ang isang gate lang ng Delmuna? Pagmamaktol ni Morgoth at tumahimik. Biglang bumungad sa liwanag ang tawa ng isang batang babae. Ang kanyang boses ay puno ng alindog at pang-akit. Sina Yanni, Morgoth, at Hankon, na itinuturing na mga natatanging powerhouse sa Greater Realms, ay hindi rin maiwasang mabigla. Kumunot ang noo ni James, at sabay wave ng kanyang kamay, isang transparent air barrier ang nabuo sa kanyang harapan. Si Yanni, Morgoth, at Hankon, na nabighani, ay bumalik sa kanilang katinoan, na mukhang takot na takot. Siya yun. Tanong ni James habang nakatalikod ang mga kamay. Huminga ng malalim si Yanni. Oo, hindi ko ini-expect na ang enchantment technique niya ay umabot ng ganoon kataas. Anong sakuna? Sumigaw si Lysia, tumigil ka sa pagtawa, at magpakita ka. Hindi ngayon ang oras para ipagmalaki mo ang iyong kagandahan. Ito lang ang pagkakataon mo. Kung hindi, mamamatay ka. Ang boses ng kaakit-akit na babae ay nanggaling sa loob ng light gate at sinabing, ha? Napakawalandia, Xanthocos. Para linlangin ako na maging kasosyo mo sa paglilinang, gumamit ka ng mga kasuklam-suklam na pamamaraan. Alam mo ang relasyon namin ni Frona, pero naglakas loob kang magpanggap bilang siya. Walang hiya ka talaga. Kung may lakas ka ng loob, bakit hindi ka rin magpakita bilang manliligaw ko? Naguguluhan na lumingon si James at nagtanong, sino ang manliligaw niya? Nagpalitan ng tingin sina Morgoth at Hankon. Pagkatapos, sinundan nila ang pilyong tingin ni Lysia at napansin nilang namumula ang pisngi ni Yanni. Humalaklak si Lysia, huwag kang mahiya. Tinatawag ka niya. Inilibot ni Yanni ang kanyang mga mata at sumagot, maligaw ka.
Sa ilalim ng mausisa na titig ni James, sumigaw siya, isang magandang encantador na nakatayo sa itaas ng lahat ng mundo, na may hawak na kapangyarihang pangkasaysayan, na nakatayong mataas. Kahit si Marcy Ice Power ay hindi kayang talunin ang kanyang nakakaakit na ngiti. Nanlaki ang mata ni James at halos malaglag ang panga sa gulat. Ano ba? Ito ba ay isang uri ng pambabala na tula? Isang magandang encantador? How ridiculous! Biglang humagalpak sa tawa si Lizia, tumawa ng napakalakas na natamba siya, nanginginig ang buong katawan. Si Morgoth at Hankan ay hindi sigurado kung mabigla o matutuwa, ngunit ang tula ay hindi maikakailang walang kahihiyan. Sa pagmamasid sa mga reaksyon ng grupo, si Yanni, na bumigkas ng tula, ay nakaramdam ng hiya. Lalong namula ang kanyang makisig na pisngi, at sana ay mawala na siya sa lupa. Sa kanilang pagtataka, ang kaakit-akit na boses ng babae mula sa magaan na gate ay hindi kaagad tumugon, sa halip ay nahulog sa isang mahabang katahimikan. Pagkaraan ng ilang sandali, sumagot siya, ang hari sa langit ay naghahari. Namumula, walang magawang sumagot si Yanni, ngunit pinigilan ng diwata ang lahat. Ang pagoda na sumugpo sa halimaw sa ilog. Gayunpaman, ako ang maliit na mahina. Pinilit ni Yanni na ilabas ang mga salita sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin, dahil dito, sa wakas ay hindi na napigilan ni James ang kanyang pagtawa. Tawa na ng tawa si Lizia na muntik na siyang mabulunan, ang kanyang kaluluwa ay tila malapit ng mahati sa kakatawa. Samantala, nanatiling nalilito sina Morgoth at Hankan. Sa sumunod na iglap, hindi mabilang na mga paro-paro ang biglang nagsilabasan mula sa magaan na gate, ang bawat pakpak ng kanilang mga pakpak ay nagbubunga ng mabangis na bugzo ng hangin na mabilis na pumutok sa transparent na hadlang na ginawa ni James. Umayos si James, naputol ang tawa niya sa gulat. Ang hindi mabilang na mga paro-paro ay bumuo ng isang namumulaklak na bulaklak sa pasukan ng liwanag na gate, na lumikha ng isang magandang tanawin. Nako, medyo maraming tao dito. Nandito ang matandang hag at maging ang manliligaw ko. Sino kaya ang iba sa inyo? Agad na tumayo si Lizia at pinagalitan, kung tatawagan mo akong muli ng ganyan, huhuberan kita at ipaparada kita sa Greater Realms. Humajijek ang kaakit-akit na boses, hubad. Nagawa ko na ito dati at ginawang maraming supreme beings ang may nosebleed. Isa itong malupit na tanawin. Iginala ni Lizia ang kanyang mga mata, sisigot na sana, ngunit ikanaway ni Yanni ang kanyang kamay, na hamarang. Lumabas ka na. Mabibigyan ka ni James ng pagkakataong mabuhay muli. Biglang natuwa ang kaakit-akit na boses, narito rin ang aking munting manliligaw. Nasaan siya? Bago pa makapagsalita si James ay tinulak na siya ni Yanni at Lizia. Napangiti si Lizia. Tingnan mo ang iyong munting manliligaw. Siya na ngayon ay isang tao na kahit si Yanni ay hindi makahabol. Sagot ni Yanni, siya si James, ang kapalit na napili naming magkasama. Siya na ngayon ay isang pag-iral na maaaring mangibabaw sa Greater Realms. Talagang ipaghihiganti namin ang aming mga nakaraang kabiguan at kahihiyan. Biglang naglabas ang bulaklak ng nakasisilaw na lilang rosas na liwanag. Maya-maya, isang maganda at kaakit-akit na babae na may kahanga-hangang figure ay dahan-daang nagkatotoo. Nang makita siya, si Lizia at Yanni ay napangiti sa pananabik, habang sina Morgoth at Hankan ay mukhang labis na nagulat. Nanginginig ang mga estudyante ni James na parabang nakita niya ang multo ng kanyang mga ninuno na lumitaw sa kanyang harapan. Isang kaakit-akit na babae ang matikas na lumabas mula sa nagniningning na liwanag, na lumabas mula sa portal. Nang malapit na siya sa transparent na air barrier na itinakda ni James, bahagya niyang hinawakan ito gamit ang kanyang jade finger, dahilan para mabasag kaagad. Sa ilalim ng mapagmatsyag na mga mata ng lahat, ang magandang babae ay lumapit kay James, na napapalibutan ng mga kumakalat na makukulay na paro-paro. Siya ay naglabas ng isang kaaya-ayang halimuyak at naglabas ng alindog na nagpasindak sa lahat. Ang babae at si James ay nagkatinginan ng mabuti na parabang sila ay mga matandang magkaibigan na muling nagkita pagkatapos ng maraming taon. Matapos ang saglit na pagkabigla, bumalik si James sa realidad. Sophie, binuksan ng babae ang kanyang mga braso at magiliw na sumagot, napakaganda. Halika dito, hayaan mong halikan ka ni ate. Namiss kita ng sobra.
Mabilis na napaatras ng ilang hakbang si James, hindi makapaniwalang nakatingin sa babae. Sino ka? Bakit kamukha mo si Sophie? Itinuro ng babae si James at tinanong sina Lizzie at Yanni, sino sa inyo ang gumawa sa kanya ng tanga? Sino ang nag-alis ng kanyang katalinuhan at iniwan siyang kaibig-ibig na hanggal? Hindi na ako makapaghintay na dalhin siya sa kama. Natigilan si James. Nagpalitan ng tingin sina Lizzie at Yanni, tinakpan ang kanilang mga bibig upang itago ang kanilang tawa. Kung siya ay isang tanga, paano niya nagawang tulungan siyang sakupin ang posisyon ng Supreme Path? Humagalpak ng tawa ang babae, na lalong nagpakilig sa kanya. Napagtanto ni James na si Harper, nakahawig ni Sophie, ay talagang isang enchantress. Ang bawat galaw niya ay naglalabas ng natural na alindog, hindi resulta ng pagsasanay kundi dahil sa kanyang enchantment body. Siya ay isang nakakabighaning babae, kapantay ng kanyang asawang si Lizzie, at Yeri. Gayunpaman, tila nagkaroon siya ng mas ligaw at malayang aura. Maya-maya, tumingin si Harper kay James na may pilyong ngiti. Kung gusto mo akong matulog, pwede mo akong tawaging darling. Kung hindi, maaari mo lamang akong tawagan sa aking pangalan. Hindi ka pinapayagang gumamit ng anumang marangal na titulo sa akin. Tinitigan siya ni James at nagtanong, si Sophie ba ang soremsia mo? Nakangiting sagot ni Harper, soremsia. Ang ganda ng term nito. Well, I guess she would be considered my soremsia. Medyo matagal na tayong magkasama, di ba? Biglang tanong ni James, teka. Bakit mayroon kang soremsia, ngunit ang aking Panginoon ay wala? Nilingan niya si Yanni at tinanong, ikaw. Tumingin si Harper kay James nang magiliw at nakangiting sinabi, nakakatangang bata. 2/3. Si Yanni ay nahuhumaling sa paglilinang. Upang maipasa ang Marcy Ice Combat Form, iniwan niya ang isang bahagi ng kanyang kaluluwa sa Yin World. Matagal na siyang patay, kaya paano siya nagkaroon ng soremsia? Tumingin kay Yanni, nagtanong si Harper, tama ba ako, mahal? Namula ang mukha ni Yanni, at nahihiya siyang tumango. Biglang napagtanto ni James kung bakit hindi pa ipinanganak na muli si Harper, kaya naman makatuwiran kung bakit siya nagkaroon ng soremsia. Si Yanni, sa kabilang banda, ay walang ipinagkait na gastos para sa pagpasa sa Marcy Ice Combat Form. Gaya ng sinabi ni Lizzie, alam ni Yanni ang kanyang huling kapalaran at pumili ng ibang landas mula kay Harper. Parehong tao talaga sina Harper at Sophie. Dapat ay nilinang ni Harper ang kanyang soremsia, si Sophie, pagkatapos lamang makamit ang Declan Mahayana at makilala ako. Pinag-isipan ni James ang koneksyon sa pagitan ng soremsia ni Xanthocos, Emperor Jabari, at Harper. Huwag muna nating talakayin ang nakaraan sa ngayon, sabi ni Harper, na sinuri ang mga individual na naruroon bago itinuon ang kanyang tingin kina Morgoth at Hankan. Sino kaya itong dalawang hindi magandang tingnan? Sa pagbanggit ng hindi magandang tingnan, nagdilim ang mukha ni Morgoth. Si Hankan naman ay nanatiling walang imik. Ang hindi magandang tingnan doon ay si Morgoth, na minsan mong pinapahalagahan, pilyong bulong ni Lizzie. Tandaan ang iyong paghanga sa kanya. Ngayon na ang iyong pagkakataon upang matupad ang mga hangarin na iyon. Nang marinig ito, bumalatay ang pananabik sa mukha ni Morgoth habang nakatingin kay Harper. Gayunpaman, naiinis na umiling si Harper. So ganyan ang itsura niya. Iyan ay medyo nakaka-disappoint. Wala siyang kamukhang gwapo. Not even comparable with my sweetheart, Harper remarked, eliciting a transition in Morgoth's emotions from anticipation to fury. Damn it! How dare you insult me? Senior mo ako. Wala ka bang sense of decorum? Sumabog si Morgoth. Mariing sagot ni Harper. Tumahimik ka. Hindi ako makapaniwala na ikaw si Morgoth sa itsura mo. Alam mo ba kung gaano ko siya kamahal noon? Sobrang infatuated ako at sobrang taas ng expectations ko. Ngayon lang kita nakita, nagsisisi na ako. Magwala ka. Huwag mo nga akong kausapin. Nilagyan mo ng anino ang anino ko. Nakakainis. Itinulak ni Harper si Morgoth sa isang tabi, na nag-aapoy ng galit sa loob niya. Mabilis siyang pinigilan ni Yanni at Lizzie na kumilos.
Biglang nilapitan ni Harper si Hankan at walang sabi-sabing naghatid ng isang matunog na sampal sa kanyang pisngi. Sandali na natigilan si Hankan sa biglaang pag-atake. Ikaw, sampal. Sinundan niya ito ng isa pang sampal sa kabilang pisngi nito. Natigilan si Hankan, halos mawalan ng balanse. Harper. Tinangka ni Yanni na makialam, ngunit humawak si Harper sa kanya at huminga ng mahina. Umiling si Harper at sinabing, Emperor Benevolence, Hankan, ang punong strategist at kagalang-galang na panauhin sa ilalim ng Xanthocos, nakalimutan mo na ba ang iyong sariling posisyon? Hinahaplos pa rin ni Hankan ang kanyang namumulang pisngi na may bakas ng pagsisisi. Malamig na sabi ni Harper, kung nakatayo ka rito nang hindi nasaktan, ibig sabihin ay pinagkalooban ka ni James ng awa. Ang aming mga hinaing, gaano man kahalaga, ay tapos na sa 2 sampal na ito. Ngunit kung maghay-hinala man ako ng isang pahiwatig ng pagtataksil sa ating pinakamamahal na si James, sigurado akong pamilyar ka sa aking malupit na pamamaraan, dagdag niya, na may kakaibang ngiti na naglalaro sa kanyang mga labi habang nakatingin kay Hankan. Bumalatay ang takot sa mukha ni Hankan habang nagmamadaling umatras sa likod ni James. Sa wakas, humarap si Harper kay Jarnes at nagtanong, nakapagdesisyon ka na ba, mahal ko? Nagkibit balikat si James. Mahirap para sa akin na i-link ka kay Sophie. Kinindatan siya ni Harper at sinabing, mas gusto mo bang umarte ako sa kanya? Kailangan mong maging handa na magbayad ng mabigat na halaga, kasama na ang paghihiwalay ng iyong asawa at mga anak. Baka masira ang pamilya mo. Si James ay tuluyang natahimik. Mabilis na lumapit si Yanni kay James at bumulong, kahit kaya mong manalo, huwag mo siyang guluhin. Napaharap sa masamang ngisi ni Harper, hindi napigilan ni James ang kanyang pangamba. Bukod sa kanyang asawa, itinuring niyang hindi mapagkakatiwalaan ang ibang magagandang babae. Pagkatapos nitong tapusin, nagkibit balikat si James kay Harper. Si Harper ka man o si Sophie, hanggat may mga bakas ng kabaitan ni Sophie, kikilalanan kita bilang isang kaibigan. Harper pouted, nagbago ka na, mahal ko. Naging malupit ka, at, enough, winagaway ni James ang kamay para putulin siya. Nilingan niya sina Yanni at Lizia, pagkatapos ay sinabi, simula, responsibilidad mo na siya. Hindi ko kayang makisali sa drama niya. Nag-transform si James sa isang light beam at umakyat sa Lotus. Tumingin si Harper sa iba at sinabing, ha? Medyo nagninangas, hindi ba? Ganon na ba talaga ako ka-intimidate? Agad na naghiwa-hiwalay sina Morgoth, Hankan, Yanni, at Lizia, naiwan si Harper na nalilito. Sa 49th Heaven, sa loob ng Kadir Temple, habang papalapit ang Wuya Integration Gathering, nagtipon ang mga powerhouse sa Greater Realms, at ang lugar ay napuno ng kasiglahan. Nakaupo sa isang jade couch na naglalabas ng ginintuang glow, si Xanthocos ay nagpakita ng kamahalan, hawak ang cetro ng emperador at tasa ng alak. Sa harap ng nagtitipon na karamihan, ipinakita niya ang kapangyarihan ng isang emperador, regal at kahanga-hanga. Ang Emperador Kadir ay walang hanggan. Ang Emperador Kadir ay naglalaman ng kabutihan. Itinaas ng mga tao ang kanilang mga tasa ng alak, lumuhod, at sabay-sabay na umawit. Tumawa si Xanthocos, excellent. Ang 4 na dakilang kabanalan at ang 9 na nakatagong emperador ay parang mga kapatid ko. Ngayon, muli tayong magsama-sama at magsaya. Cheers! Sa proklamasyong iyon, sabay-sabay niyang inubos ang alak. Naghiyawan ang mga tao at mabilis na inubos ang laman ng kanilang mga tasa ng alak. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinuka ni Xanthocos ang kanyang mga braso ng may ngiti at sinabing, mga kapatid, bumangon kayo at maupo na kayo. Gayunpaman, nagpalitan ng tingin ang iilan. Hindi sila bumangon, at ang kanilang mga tingin ay nakatutok kay Xanthocos. Isang babaeng may puting buhok ang nagtanong, panahon na ba, Emperor Kadir? Ang kanyang mga salita ay nag-udyok ng mga katulad na tanong mula sa iba pa. Matagal na kaming naghanda para sa sandaling ito at handa kaming kumilos ayon sa iyong utos. Lalakasan namin ang loob ng anumang panahon sa iyong salita. Sa paglitaw ni Lord Goyo, oras na para lutisin ang usapin ng 49 na langit. Kahit na tayo ay nag-iisa, bawat isa sa atin ay nag-uutos ng mga nakatagong hukbo na naghihintay sa iyong desisyon.
Huminga ng malalim si Xanthocos, lumipat ang kanyang tingin sa dalawang matanda na may pulang buhok sa gilid. Kasunod nito, sinundan siya ng tingin ng iba. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, dahan-daang itinaas ng isa sa mapupulang matandang lalaki ang kanyang ulo. Handa ka na ba, Xanthocos? Ngumisi si Xanthocos at nagtanong, at paano naman kayong dalawa, mga dati kong kaibigan? Nagpalitan ng tingin ang dalawang matanda bago sabay na tumayo, may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Bigla nilang ikinaway ang kanilang mga kamay, at daan-daang mandirigma na may hawak na malalaking palakol ang lumabas mula sa isang kislap ng lila-asol na liwanag sa tabi ng isang napakalaking haligi. Bagamat nanatiling nakapikit ang kanilang mga mata, ang kanilang kilos ay nagpapakita ng nakamamatay na layunin at determinasyon. Ang mga naglalakihang palakol na hawak nila ay kumikinang ng may kakilakilabot. Nagliwanag ang mga mata ni Xanthocos sa nakita, sabik na bumababa sa hagdan. Nakabisado mo na ba ito? Tumawa ang dalawang matanda, tumanggo bilang kumpirmasyon. Lumapit si Xanthocos sa isa sa mga mandirigma at inabot. Biglang bumukas ang mga mata ng mandirigma, nakitang-kita ang pulang dugo nitong mga pupil. Sa sumunod na segundo, ibinato nito ang matalas na palakol ng walang anumang babala. Whoosh! Sinubukan ni Xanthocos na umiwas, ngunit bahagyang na-brace siya ng palakol. Napaatras siya ng ilang hakbang at ibinaba ang ulo para makita ang isang malagim na sugat sa kanyang tiyan. Ang ibang mga banal na nilalang ay napabuntong hininga sa takot sa nakita. Ang dalawang matandang lalaki ay mapait na ngumiti. Tumingin si Xanthocos sa kanila at napabulalas, napakalakas. Ito ba ang maalamat na nothingness spiritual warriors? Ang isa sa mga matatandang lalaki ay tumawa at sumagot, oo. Sa loob ng 800,000 taon, kami ni Quintus ay naglilinang sa Mount Path, na nakatuon sa pagtupad sa aming misyon. Humalaklak ang isa pang matanda, nagyayabang kami ng halos 5,000 nothingness spiritual warriors tulad nito, bawat isa sa kanila ay may lakas ng Declan Mahayana. Ang 79 na utos ay maaaring kalabanan ang sinumang emperador sa ilalim ng iyong pamumuno. Humagalpak ng tawa si Xanthocos. Ang kanyang ultimate trump card ay sa wakas ay natiyak. Ito ang dahilan kung bakit handa niyang isakripisyo ang Marauder Army sa Gate of Mystery para harapin si James. Anuman sa mga nothingness spiritual warriors na ito ay maaaring sirain ng libo-libong Marauder warriors. Ang kanilang pangunahing layunin ay hindi si James, ngunit sa halip, si Lord Goyo. Lumapit si Xanthocos sa dalawang matandang lalaki at yumuko. Seryoso niyang sinabi, marami kang tiniis, dati kong mga kaibigan. Kung wala ang iyong pagpupursage, hindi kami makakamit ng ganito ngayon. Sa pagkakataong ito, wawalisin natin ang 49 na langit at aangkinin ang kapangyarihan sa Greater Realms. Aalalahanan ko ang iyong mga kontribusyon at gagantimpalaan kayong dalawa ng maganda. Ang dalawang matandang lalaki ay hindi nagpalamon sa pambabala. Sa halip, tumingin sila kay Xanthocos na may pagdududa. Anong problema? Tanong ni Xanthocos na naguguluhan sa kanilang mga titig. May mali sa Gate of Mystery, sabi ni Quintus. Nagulat si Xanthocos. Tinanong niya, nakuha mo ba ito? Malamig na sinabi ng isa pang matandang lalaki, mabigat na banta ang batang iyon. Kung hindi mapipigilan, ang mga plano natin. Napabuntong hininga si Xanthocos at nagtanong, may paraan ba kayong dalawa para harapin siya? Biglang itinuon ni Quintus ang kanyang tingin sa isa pang matandang lalaki na may pulang buhok at nagtanong, ano ang gusto mo, Quentin? Sa pag-ikot ng kanyang balbas, nagmuni-muni sandali ang pulang buhok na elder na kilala bilang Quentin. Pagkatapos, tinanong niya, ang napili ba ng mortal? Mabilis na hinawakan ni Xanthocos ang kamay ni Quentin at napabulalas, Quentin, kapansin-pansin ang iyong pananaw, ito. Biglang naputol si Quentin, seryosong sinabi, wala ka bang kakayahan na harapin siya? Kung gayon, ang binatang ito ay tumatahak sa isang mapanganib na landas sa pagitan ng kadiliman at katwiran. Kinaikit ni Xanthocos ang kanyang mga mata at ngumuso ng masama, siya ay isang tao na hinihimok ng tubo, walang awa, at tuso. Gayunpaman, labis siyang nagmamalasakit sa kanyang asawa. Upang makakuha ng kontrol sa kanya, ito ay kinakailangan upang makontrol ang kanyang kahinaan.
Nagtanong si Quentin ng may matinding interes, at nasaan ang kanyang kahinaan. Sinalubong ni Xanthocos ang kanyang tingin at sumagot, I have her. Gayunpaman, ito ay isang card na isang plano na panatilihin at laruin lamang sa mahirap na mga pangyayari. Habang sinusubukang alisin siya bilang isang banta, ang layunin ko pa rin ay makuha siya at gamitin siya. Kahit na hindi ko siya masway na sumali sa aking layunin, ayoko siyang itulak kay Lord Goyo. Tiningnan siya ni Quentin ng makahulugan at sinabing, kung gayon, ibunyag mo. Ang deklarasyon ay nagdulot sa lahat ng sandaling natigilan. Sinuri ni Xanthocos ang iba pang mga banal na nilalang bago dahan-daang iwinagayway ang kanyang kamay. Lahat maliban sa dalawang matanda na may pulang buhok ay umatras, na bumubuo ng isang misteryosong ginintoang liwanag na porma sayon sa walang laman sa labas ng templo. Pagkatapos, ipinatawag niya ang isang makinang na kumikinang na path cauldron sa isang pitik ng kanyang palso. Nagpalitan ng tingin sina Quintus at Quentin bago umakyat sa himpapawid, sa pag-aakalang naka-cross-legged na posisyon sa magkabilang gilid ng nasuspine na path cauldron. Iniunat nila ang kanilang mga kamay, itinuro nila ang hindi mabilang na mga daloy ng yelo at enerhiya ng apoy patungo sa path cauldron. Kaagad, ang path cauldron, sa simula ay mabagal na umiikot, nagsimulang manginig ng husto sa ilalim ng impluwensya ng enerhiya ng yelo at apoy. Sa isang kisap mata, nagsimulang mag-ayos ang dati nitong butas-butas na ibabaw. Isang singsing ng asul at pulang liwanag ang lumitaw sa paligid ng path cauldron, nakahawig ng proteksyon na halo ng isang bituin. Sa isang mahinang tandang mula kay Quintus at Quentin, ang mga karagdagang daloy ng itim at puting enerhiya ay bumangon upang bumalot sa path cauldron. Hindi nagtagal, pinalibutan ito ng pangalawang singsing ng itim at puting halo. Huminga ng malalim si Quentin at sinabing, maaari itong pinuhin, ngunit huwag istorbohin ang loob nito. Dito naninirahan ang primordial spirit ng emperador. Humalaklak si Quentin at tumugon, pareho kaming naging hidden emperors bago pa man lumapit sa amin si Xanthocos. Kailangan ba ng mga ganitong paalala? Tumango si Quintus, pagkatapos ay ibinaba ang tingin kay Xanthocos. Ihanda ang iyong sarili sa anumang pagsalungat, Emperor Kadir. Habang ang ating abyssal bind ay maaaring malampasan ang Sigillary formation, ang isang maling hakbang ay maaaring magdulot ng malaking pinsala sa iyong primordial spirit. Bahagyang ngumiti si Xanthocos, pinagkrus ang kanyang mga paa sa himpapawid at iminuwestra ang isang kamay para magpatuloy sila. Sa sumunod na sandali, sabay-sabay na inilabas ni Quintus at Quentin ang kanilang lakas patungo sa path cauldron, na naging sanhi ng maraming makukulay na ilaw na bumalot dito ng patong-patong. Habang patuloy na umiikot ang path cauldron sa loob ng cocoon of aura nito. Ang sunod-sunod na mga layer ng siksik na mga hadlang, na may iba't ibang mga paghihigpit at porma sayon, ay nabuo at pinalawak palabas. Seal. Seal. And sa dalawang matunog na sigaw, ang mga porma sayon, paghihigpit, at mga hadlang na nakapalibot sa path cauldron ay nagliyab, na mabangis na nilalamon ang path cauldron. Malapit. Ang isa pang utos mula kay Quentin at ang mga apoy na bumabalot sa path cauldron ay ganap itong tinatakan. Ikinalat ni Quintus ang kanyang mga kamay, at ang path cauldron ay lumipad sa katawan ni Xanthocos. Naningkit ang mga mata ni Xanthocos, at dalawang nakakatakot na pulang beam ang bumaril. Puno ng excitement ang mukha niya.